Bago ang lahat, ang Denver Nuggets nagbigay na ng offer ng kontrata kay Peyton Watson at nagbigay na rin ng sign and trade na package na halos katulad ng kay Walker Kessler, 2 first rounder at 2 swap. Tinawag na best package ni Sham yung hinihingi ng Denver Nuggets kung idadaan ng sign and trade itong si Peyton Watson. Pero ang inoffer kasi ng Denver na kontrata sa kanya, 70 million sa loob ng 4 na taon. 17 million per year ang average. Ang gusto kasi ni Watson na makuha ay mas mataas kumpara kay Christian Braun. Interesado rin si Watson na umalis na ng Nuggets. Yung mga teams ngayon, dahil sa binigay na offer ng Denver sa sign and trade, pwede kasing magbigay din sila ng nasa 18 to 20 million na kontrata na mahihirapan din tapatan ng Denver yung kontratang ibibigay ng ibang team. Nainsulto di umano si Watson sa ginawa ng Nuggets sa kanya na di umano pwede pa kasing itaas ng 80 million sa 4 na taon at lalagpas ka lang ng sobra sa tax apron or second tax apron. Lalong mahihirapan ang Nuggets na makapagpapirma pa ng player kapag binigay nila kay Watson. Ang kailangan talaga nila either bitawan si Gordon or kaya si Cam Johnson or pareho. Sa ginawa din ng Nuggets, pinaasa di umano ang Lakers na makukuha pa nila si Watson dahil nga 4 na draft picks pa rin yung hinihingi ng Nuggets na hindi na maibibigay ng Lakers dahil wala na sila natitirang ganong karaming draft picks. Dahil ang pwede nilang ipalit sa sign and trade si Bando, Jaden Hardy, si Larabia na madalas talaga yung kamay na hindi di umano magkaka-interest ang Nuggets sa offer na yun. Pero dun sa 20 to 25 million kayang ibigay ng Lakers. Yung sign and trade lang talaga ang problema dahil hindi aaproba ng Denver kung hindi 4 or 3 draft picks ang makukuha nila. Inaasahan pa na kung walang magbibigay ng 20 to 25 million dito kay Watson, kukunin niya ang qualifying offer na risky. Isang injury lang tapos yung karir. Ang chances na lang ni Watson mapunta sa team gaya ng Atlanta Hawks na kapag nagkataon lalo silang lalakas sa East, andun pa ang Milwaukee Bucks na pwede ding kunin ng Denver yung mga low price player ng Bucks katulad ni Hakosionis at Hakes para lang makompleto ang lineup nila at bumaba din sa second tax apron. Andun pa rin ang Clippers kaso si Benedict Mathurin nagkakaroon na ng interest yung Bulls at Pelicans sa kanya na posible magkaroon na rin ng offer. At hindi rin makagalaw ngayon yung Clippers dahil nga nakahold pa yung iba nila mga transaction, particular kay Kawhi. Ang Lakers naman nag-offer na sa Atlanta Hawks para kay Kuminga via sign and trade. At ini-insist nilang ipalit talaga si Bando. Mukhang tatanggapin na rin ng kampo ni Kuminga ang offer ng LA dahil walang team ang nag-o-offer sa kanya na wala na yung Cavaliers. Kailangan di umanong mapapayag ng Lakers ang Hawks sa kanilang offer sa sign and trade or pwede pa sila magsama ng isang draft picks. Malapit nang maging Christian Wood itong si Kuminga kung hindi pa niya tatanggapin yung offer ng LA. Nasa 10 million or nasa 20 million sa loob ng 2 taon ang pwede niya makuha. Pero ang asking price kasi niya 20 million per year. Pwedeng makuha ng Lakers si Peyton Watson sa ganong kontrata. Yung Atlanta Hawks pa, meron trade exception na pwede nilang makuha si Peyton Watson na pwedeng maisaksak sa kanilang rotation. Na ang pwedeng gawin pa ng Atlanta, i-renounce yung kanilang rights dito kay Kuminga kung sakaling si Peyton Watson ay makuha nila. Kaya mahihirapan lalo si Kuminga na magkaroon ng at least $20 million na kontrata per year kung gagawin nyo ng Atlanta. Naiiwanan na yung kanyang rights. Based naman sa mga insider, magsisisi ang Lakers kapag kinuha nila si Kuminga dahil una pa lang walang interest si Kuminga sa offer ng Lakers pero ini-insist kasi ng LA na gagawin nilang starting small forward. Wala na silang maibibigay na package para sa isang legit small forward sa trade market. Pwede kasi nilang gamitin si Kuminga din kung sakaling nilang mapapirma. Kumbaga, na-sign na nila, pwede pa nilang gamiting package sa deadline sa susunod na taon. Ang Wizards naman mukhang susubukan makipag-compete sa East next season dahil sila ang potential destination ni DeMar DeRozan. Ang Wizards meron pa kasing 11 million sa tax space at nasa mid-level exception pa nila, kumpleto pa, wala pang bawas. Kaya sa labanan ng contract para kay DeMar, mas better yung Wizards ngayon. Yung Miami kasi may interest din kay DeMar pero nasa 8 million kasi yung balanse ng Miami na pwedeng ibigay. At 8 million lang din ang asking price nitong si DeMar.
Mahihirapan na rin kasi ang Miami kung ibibigay nila yung full 8 million dito kay DeMar. Andun din yung Cleveland Cavaliers na gustong maging backup itong si DeMar dahil hindi nila nakuha si LeBron. Ang Nuggets naman nagkakaroon din ng interest kay DeMar kaso minimum contract. Nawala din kasi yung mid-range game nitong Nuggets nung mawala si MPJ. Kaso bago ma-isay ng Nuggets si DeMar, kailangan muna nilang lumagpas or maalis sa second tax apron. Mas matrabaho para sa Nuggets ang mapapirma si DeMar. Ngayon naman, nasa best standing ang Wizards na makuha si DeMar na hinahabol din ng Miami. Kaso nga lang, wala eh. Mas type ni Pat Riley si Papa Clay. Hep hep. Inihintay din kasi na ma-buyout ng Dallas itong si Klay Thompson. Aggressive di umano ang Miami na makuha si Klay mula Dallas. Kung pwede lang sila makipag-trade, gagawin ng Miami dahil siya ang number 1 prioritize ng team. Iba na yung naiisip ko dito sa Miami. Binayo ng uting kong gaupo ni Papa Clay. Yung Lakers naghahanap ng pogi, yung Miami in-hit talaga naghahanap ng ganador. Parang yung mga coaches ngayon may sarili-sarili ng boy toy eh. Simula nang dumating ito si Redick bilang coach, ang kailangan kasing gawing di umano ni Clay kung gusto rin niyang pumunta ng Miami, mag-request na siya ng buyout katulad ng ginawa ni KCP kesa iintayin siyang i-buyout or i-trade. Based din kay Sham at dito kay Jake Fisher, hindi papasok si Nikola Jovic bilang package lang kay Clay. Kailangan pa ng draft picks or kaya isang pillar. Depende pa kung may sasaling team. Baka ang mangyari pa, kakaintay ni Clay, mapunta siya or matrade siya sa isang bottom feeder na team.